Yun ang magandang patuloy sa ating pag-uusapan. Ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan at sa video na ito. Pag-uusapan natin ulit itong napakayabang. Alam nyo na mga kababayan kung sino ito. Itong napakayabang na si Epifanio Labrador. Ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang mga kababayan. Gumawa na naman ang kwentong kababalaghan itong si Epifanio. Kaya daw siya pagod dahil galing daw siya sa kanyang trabaho, negosyo. Alam naman ninyo na may trabaho ako, negosyo. Tapos, minsan naman, sasabihin niya, nangunguha na siya ng kuhol dahil wala na silang pambiling load para naman magkaroon sila ng panggastos mga kababayan, kaya nangunguha lang siya ng kuhol. Tapos naman humihingi siya ng tulong sa kaniyang mga taga-suporta dahil nga nasa ospital o na-ospital na yung kaniyang anak. Hindi naman kaya, ito lang ay aking opinion, ito lang ay aking pananaw mga kababayan, hindi kaya itong si Epifanio Labrador ay siya yung na-ospital. Dahil makikita niyo mga kababayan sa kanyang pangangatawan, pasensya na, hindi naman natin hinahangad na may tao na magkasakit. Nakikita lang natin sa kanyang pangangatawan na bagsak ito mga kababayan. Lagi itong nakasuot ng mahabang manggas, lagi itong nakapismas, at kung makikita ninyo, yung kanyang mata ay parang namamaga. May napapansin pa nga ako mga kababayan nung nagsuot ito ng t-shirt. Yung parang yung kabila niyang dibdib dito ay parang laylay, malaki. At yung kabila naman, basta hindi ko parang hindi normal yung kaniyang pangangatawan. Kaya parang matamlay ito. Mga ilang araw na ito na talagang natamlay. Yung kanyang busis ay hindi na katulad doon na talagang matapang, kunwari, talagang malakas magmura. Parang sa tingin ko lang itong si Epifanio Labrador ay malapit na itong magsisi sa kanyang mga ginawang kasalanan. Kasi nga, kung talagang gagawa ka man ng kasalanan, lalaitin mo yung mga tao na wala namang ginagawang masama sa iyo. Okay lang naman tayong mambatikos. Kung hindi tayo mambatikos, huwag lang tayong magmura, huwag lang natin pagbantaan, huwag lang tayong manlait, at yung ano-ano pang mga sinasabi sa kapwa mo. Dahil nga, babalik talaga sa iyo. Sabi nga ng mga ibang taga-Iglesia ni Cristo, hindi ako Iglesia ni Cristo mga kababayan, Katoliko ako. Sabi nga nung iba, ay lahat ng ginagawa mong kasamaan, Epifanio Labrador, ay babalik sa iyo. Sisingilin ka ng langit. Kaya ito na siguro yung paniningil na ginawa sa iyo ng langit. Dahil nga, makikita nyo mga kababayan, hindi na normal yung kanyang pangangatawan. Tingnan mo yung suot niya. Ipakita ko sa inyo. Ito, ganito tulad niya. Tingnan nyo. Ayan, tingnan yung suot niya. Ito lang, pindutin natin yan. Iyan, Tsaka yung mata niya talagang, ayan, ilalapit ko sa inyo. Ilalapit sa inyo. Yung mata niya, talagang namamaga talaga yan. Hindi na normal yung kanyang itsura mga kababayan. Ang layo-layo nung panahon na hindi pa siya gaanong nanglalait, hindi siya gaanong bumabato ng mga kasinungalingan sa mga tao na wala namang ginawang masama. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Nakarma na ba talaga itong si Epifanio Labrador? Siya ba talaga ang totoong may karamdaman, may sakit? Inaano lang niya, kunwari lang na kanyang anak yung may sakit, at gusto lang niya na tawag nito mga kababayan, kaawaan yung kanyang anak. Gusto lang niyang ilihis yung totoong nangyayari na siya pala talaga yung may karamdaman. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Teka lang ibaliktad lang natin para marinig ninyo. Isa na po kayo dahil po sa tulad po ng sinabi ko, tayo po ay meron kasing trabaho, meron pong negosyo, kaya po medyo nagabihan po tayo pagpaumanin po ninyo. Ayan, ngayon may trabaho na naman siya,
may negosyo na naman siya. Katulad ng sinabi niya noon na may farm siya, may fish pan siya. Napakasinungaling ng tao na ito. Kaya ayaw ko na sana talaga itong i-content. Kaso nga lang, pag napanood ko, napakayabang naman ng tao na ito. Napakasinungaling naman ng tao na ito. Kailangan nating i-booking ito. Kung wala sana siyang sinisira na mga pangalan, lalong-lalo na itong mga Duterte. Dahil nga, Duterte tayo mga kababayan. Hindi na natin ito i-content. Kaso nga lang, wala din itong mga ibang bukang bibig. Puro mga Duterte ito eh. Hindi naman, iwan ko lang kung ito ay bayad ba ito. Kasi nga, naghirap ito sa buhay. Hindi naman siguro magpapalimos ito. Manghingi ng abuloy. Kung halimbawa ay talagang may sumusuporta sa kanya na isang politiko. Ito ay yabang lang talaga nitong si Epifanio Labrador. Ito, patuloy natin to. Mga kababayan. So ganun pa man, sobrang maraming salamat po at lagi po kayo nakasubaybay. Medyo pagod po talaga ako dahil sa matinding trabaho po. Pero ganun pa man po ay salamat po sa Diyos kasi po nagagamit po natin yung ating skill at sa awat tulong po ng Diyos tayo po ay nakakasurvive. Ito malapit na talaga itong magsisi. Malapit na itong humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi kung mapapansin ninyo, lagi niya nang binabanggit ang Diyos, ang Panginoon. Pero noon, mura ito ng mura. Ang tapang nito. Pupugutan ng ulo, itong pamunuan o pinuno ng Iglesia ni Cristo, iuntog yung ulo ni Congressman Marcolita, dudukutin yung mata ni Congressman Marcolita. Gusto niya na siya ang papatay kay dating Congressman Arnett. Ang tapang nito magsalita. Pero ngayon kung mapapansin ninyo mga kababayan, ang bait niya na. Alam nyo naman siguro mga kababayan, pag ang tao ay ganyan na, parang nagbait-baita na, malapit na itong kunin ng Panginoon. Talaga nakakatawa ito si Epifanio Labrador. Ito, patuloy natin ito. No? Itong si Bayad Bay na nagkukomento po kasi. So, parang hindi niya matanggap na yung binabatikos po niya na si General Torre na ating kaibigan, kapatid. Siyempre, kaibigan, kapatid niya na si General Torre ngayon mga kababayan. Ang tanong ko, kilala ka ba si General Torre? Nakakaya naman pa niyo sabihin mong kaibigan mo. Baka iwan ko lang kung mapansinin ka pa. Yan talaga ang estilo mo. Kunwari, ganito, kilala mo. Para yung mga taga-panood mo ay mapahanga sa'yo. Sabihin, kilala pala ni Epifanio itong si General Torre. Magkaibigan pala sila. Kapatid. Ano bang kapatid? Yan yung kapatid. Tawagan ng mga mga taga-Iglesia ni Cristo eh. Grabe talaga ang hambong nitong tao na ito. Ano kaya mga kababayan? Saan kaya ito humugot ng kapal ng muka? Bakit ganito ito kayabang? At kung makipag-anuhan ka man, makipag-debate ka man kay Banat Bay, naku Panyong, ang layo ng utak mo kay Banat Bay. Mapapahiya ka lang. Kung gusto mong tawag dito sumikat, gumawa ka ng maayos. Huwag kang magmura. Huwag mong alipustahin yung mga tao na wala namang ginawa sa'yo. Si Banat Bay, bumabatikos yan. Bumabatikos. Pero wala namang sinabi si Banat Bay na ganito. Pupugutan ko ng ulo yan. Tutusukin, dudukutin ko yung mata niya. Iuuntog ko yung ulo. Yung ginagawa ni Banat Bay, talagang pambabatikos yan na may basihan. Sabi nga ni Ma'am Joyce, wala ang talino ni Banat Bay. Mayroon palang butik yan si Banat Bay doon sa Japan mga kababayan. Kaya pumupunta ito ng Japan. May tindahan daw ito sa Japan. Itong si Epifanio Labrador naman mga kababayan, may tindahan ito. Tindahan ng kasinungalingan. Wag na natin itong tapusin itong video ni Epifanio Labrador. Binabatikos nga niya itong si Banat Bay dahil nga
Ayon sa kanya, bakit daw binabatikos din ni Banat ba itong si General Torre? May karapatan nga tayong batikusin kahit sino. Huwag lang tayong magbanta, huwag lang tayong magmura, huwag lang tayong manlait at kung ano-ano pa. Sa bagay, kung si General Torre talagang kalait-lait din naman. Okay lang siguro kasi ay yung ginagawa naman ng tao na yun ay hindi naman talaga tama sa tingin ng ating mga kababayan. Ay talagang ginawa lahat ni General Torre kahit na ito ay labag pa, no? Labag pa sa batas. Sila na nga yung nagpapatupad ng batas pero sila yung lumalabag dahil gusto ni General Torre na maging PNP chief. Yan din yung sinasabi ko noon sa mga nakaraan kong reaction video na talagang habol itong General Torre na ito ay maging PNP chief. Hindi tayo nagkakamali. Kapit patalim talaga. Sip-sip itong si General Torre. Kaya kahit anong inuutos sa kanya ay sinusunod niya. Kahit alam naman niya na maraming bababatiko sa kanya. Hindi kasi alam ni Epifanio Labrador yan, mga kababayan. Yun ang ano, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo, ano? Shoutout tayo kay may sakit itong si Panyong, mga kababayan, ano? Ipanalangin na lang kaya natin itong si Panyong kasi nga parang nakikita ko na talagang lumala yung karamdaman nitong si Epifanio. Shoutout tayo kay Member J, Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Cesar Makairan. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce na Japan, kay Ma'am Berje, Religious ng Pulilan, Bulacan. Ricky Luga, shoutout. Kay Harold, shoutout. Kay Bidoy Cabrera, shoutout. Kay Lino Boy Ibasco. Kay Warren Biliak Cruel. Shoutout na rin kay Tony Payupay. Kay DM Lucero. Kay Eduardo Garaw. Alfred Garcia, shout out. Kay Aniana Sagila, kay Rubin, shout out. Kay Ruel Garliho, kay Ma'am Edisa Vorbi, kay Bijo, shout out. Kay Robert Barnido, kay Charles Ton Tufas, kay Hins TV Idol, shout out sa iyo Hins TV Idol, ha. Beverly Ong, shout out. At kay Sara Sadaya. Yun naman dito lang muna at once again, this is Rondi TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.